Let's open our Bibles, mga kapatid, in Matthew chapter 5, verse 14 and 16, mga kapatid. And 14 says, "Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago." 16, "Liwanag na nga gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit." The Bible describes us as a light, mga kapatid, sa mundong ito, mga kapatid mo. We are called to be the reflection ng kaligtasan at kabutihan ng ating Panginoon. That's why kailangan natin ipakita na tayo ang anak ng Diyos. Hallelujah. And verse 15, mga kapatid, sabi rito, "Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay." Kaya dapat, mga kapatid, hindi natin tinatago na tayo ay Kristiyano, mga kapatid. Na hindi natin tinatago ang ating pananampalataya. Amen, hallelujah. Na huwag natin itago, mga kapatid, na tayo ay Kristiyano, hallelujah. Na tayo ay Kristiyano lang kapag linggo. Na para bang may switch button tayo, mga kapatid, na kapag nasa simbahan, isa tayong faithful, wonderful Christian. At pag nasa labas, mga kapatid, para na tayong mga makamundong tao. Hallelujah. Huwag nating hayaan na Kristiyano lang tayo kapag may pagpapala. Hallelujah. Huwag nating hayaan na nananalangin lang tayo kapag may pagsubok, mga kapatid. Because I'm telling you, this afternoon, mga kapatid, consistent communication with the Lord is a sign of a relationship with Him, mga kapatid. You are not, hallelujah, an ordinary young people na ganito na lang, na okay, pinagpala ako, hindi ko nakakausapin si Lord kapag may pagsubok na lang ulit. Hallelujah. Remember, mga kapatid, the story of Meshach, Shadrach, and Abednego, na tumayo sila, mga kapatid, sa kanilang pananampalataya. Tumayo sila sa katotohanan na hindi kami sasamba dyan dahil hindi yan totoo. Hallelujah. Na kapag, hallelujah, I'm telling you this afternoon, na kapag ginawa mo ang kalooban ng Panginoon, ang Panginoon ay isa sa iyo, mga kapatid. I'm telling you once again, mga kapatid, you are not an ordinary young people. Na hindi ka ordinaryong young people lang na makikita mo na nakaupo sa tabi, mga kapatid. Na hindi ka lang tagabutas ng bangko sa upuan, na titignan mo lang si pastor. Hallelujah. Na ganun na lamang, mga kapatid. God has a plan for your life, mga kapatid. Hallelujah. And 1 Peter chapter 2 verse 9, ang sabi rito, "Datapwat kayo isang lahing hinirang, isang makaharing pagkakaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kaligalinas na kaliwanagan." Mga kapatid, again, you are not an ordinary young people. Hallelujah. Kaya, bakit ka matatakot, mga kapatid, if there's something is in you, na merong bagay or merong nagpapalakas dyan sa puso mo, mga kapatid. Hallelujah. You are the epicenter of the maximum impact, mga kapatid, that can shape people's lives, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung may doubt dyan sa puso mo, ginugulo ka ng kaaway dahil sa nakaraan mo o dahil sa sitwasyon mo, I'm telling you, mga kapatid, tell the devil right now, anuman o gaano man kabangit ang nakaraan ko, mga kapatid, anuman yung sitwasyon ko, wala man akong pera, naglalakad man ako patungo doon sa bahay panambahan, mga kapatid, hindi yan nagtidefine kung gaano ka pinagpapala ng Diyos. Hallelujah. Tell to yourself, I will be the epicenter of the maximum impact, mga kapatid. Nagagamitin ako ng Diyos, hallelujah, to share His word, mga kapatid, hallelujah. And I'm telling you this afternoon, maximum impact should start with you. With me and with us, mga kapatid, hallelujah. It's not about your money, it's about, hallelujah, kung paano tayo nagtidil, kung paano tayo maglingkod ng may katapatan sa Panginoon. You can be the epicenter of the maximum impact. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let them see,
mga kapatid, yung mga ligaw na kaluluwa. Let them see and feel, hallelujah, what God can do sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah, if you walk with faithfulness sa ating Panginoon, makikita nila how good God sa iyong buhay. Hindi ibig sabihin na kailangan magsalita, mga kapatid. Minsan, kailangan mo lang gawin kung ano yung nakakabuti at sinasabi ng Biblia, mga kapatid. And makikita nila how God, mga kapatid, kabuti sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let the lost feel the unshakable presence of God. Hallelujah. You can be the source of shaking. Hallelujah, Jesus. Share the word of God nang walang takot. Hallelujah. Let them encounter the salvation from Jesus sa pamamagitan mo. Hallelujah. Because, mga kapatid, this is the greatest commandment ng Panginoon sa atin, mga kapatid. The greatest commandment ng Panginoon sa atin is ipangaral ang kanyang salita, mga kapatid. Ang kanyang mabubuting balita, mga kapatid. The Bible says in Mark 16:15, hallelujah, Jesus. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, mga kapatid. You can be the epicenter of the maximum impact, mga kapatid. Share the word of God and preach the word of God. Hallelujah. Live the word of God, kasi kapag binubuhay o nabubuhay ka sa katotohanan, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, hallelujah, the goodness of God, mga kapatid, will reflect, hallelujah, sa buhay mo. Hallelujah. We the people, hallelujah, should be the epicenter Last 10 of the seconds. maximum impact. The shaking that lives of others toward God's salvation, mga kapatid. And for my conclusion, hallelujah, Okay. this afternoon, remember this church, the greatest evidence of the true impact is not about your money, it's not about your status, it's not about your iPhone, mga kapatid, sasakyan, it's not about every soul na nawiwin mo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. And we were doing this, mga kapatid, because of souls, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon, palagpakan natin ang naging support of God. Hallelujah, Jesus.